Kasambahay ka lang, makta-translate ka. Umalingaw-ngaw ang mapanlibak na tawa ni Ma'am sa loob ng meeting room. Nakayuko lang si Loida, 62 taong gulang. 20 taon na niyang naririnig ang mga salitang iyon. Sanay na siya. Sige, subukan mo. Kapag nagawa mo, gagawin kong 10 beses ang sahod mo, humalahak ang ginang. Maging ang asawa nitong si Sir Ricardo sa tabi ay napangisi, pero kapag pumalpak ka, hanggang ngayon ka na lang. Maliwanag, dahan-dahang itinaas ni Loida ang kanyang ulo. Iba na ang kislap ng kanyang mamata. May kung anong kumislap dito na itinago niya sa loob ng 20 taon. Opo, susubukan ko po. Pagkalipas ng 5 minuto, natigilan ang lahat sa meeting room dahil sa Ingles na lumalabas sa bibig ng babaeng ito. Sino nga ba talaga ang kasambahay na ito? Nagtataka ba kayo kung paano magtatapos ang kwentong ito? Panurin hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Magsimula na tayo. Nagsimula ang lahat 20 taon na ang nakalipas sa araw na pumanaw ang kanyang asawa. Taglamig ng 2005, si Loida Reyes ay 42 taong gulang. Sa isang maliit na punerarya sa labas ng Maynila, ilan lang ang nakikiramay. Tulala lang si Loida sa harap ng litrato ng kanyang asawa, si Manuel, na namatay sa edad ng 45. Loida, magpakatatag ka, sabi ng kuya niya habang tinatapik ang kanyang balikat. Tumango lang si Loida, wala nang luhang lumalabas. O marahil, wala na siyang lakas para umiyak. Pagkalugi sa negosyo ang dahilan. 10 taon na ang nakalipas ng simulan ng kanyang asawa ang isang trading company, ngunit bumaksa ito. May utang silang 10 milyong piso. Naibenta na ang bahay at kotse, pero kulang pa rin. Sa huli, bumigay ang asawa niya dahil sa stress. Brain hemorrhage. 3 araw lang sa ospital bago siya tuluyang pumanaw. Mama, hinawakan ng kanyang 15 taong gulang na anak na si Marco ang kamay ni Loida. Tiningnan niya ang anak. Paano ko palalakihin ang batang ito? Nagdilim ang kanyang paningin. Paglabas ng punerarya, iniabot ng kuya niya ang isang sobre, pandagdag man lang. Naglalaman ito ng 30,000 piso. Nag-atubili si Loida bago ito tinanggap. Salamat kuya. Pag-uwi niya sa bahay, tambak na ang collection letter. Napopo si Loida sa sahig. Umiyak ang kanyang anak sa kwarto. Anong gagawin ko? Biglang tumunok ang telepono. Loida, si Cecilia Tu, sabi ng dati niyang kaibigan sa kolehiyo at kasamahan sa Department of Foreign Affairs, DFA. May hinahanap na kasambahay sa isang bahay sa Forbes Park. Maganda raw ang sahod. Baka gusto mo? Napakagatlabi si Loida. Siya, na dating punong tagasalin sa DFA, na nagsilbi pa bilang interpreter ng presidente. Iniwan niya ang lahat 10 taon na ang nakalipas para tulungan ang negosyo ng asawa. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito. Cecilia, pwede bang ibigay mo sa akin ang address? Ang pride, isang luho na iyon. Ang mas mahalaga ay ang matrikulang kanyang anak. Sumulat si Lloyd ang resume. Sa ilalim ng educational attainment, isinulat niya, high school graduate. Binura niya ang kanyang karanasan sa DFA. Sino pa ba ang makakaalam? Isa na lang siyang kasambahay ngayon. Makalipas ang ilang araw, nakatayo si Loida sa harap ng isang marangyang tahanan sa Forbes Park. Ibang-iba ang tarangkahan, isang malaking itim na bakal na gate. Nang pindutin niya ang doorbell, bumukas ito. Ikaw ba yung nag-apply? Tanong ng isang matinis na boses. Isang babaeng nasa early 50s ang nakatayo roon, nakasuot ng designer dress at perlas na kwintas, halatang mayaman. Opo, ako po si Loida Reyes. Pasok. Mas lalong kahanga-hanga ang loob ng bahay. Kumikinang ang chandelier sa ibabaw ng marmol na sahig. Kinabahan si Loida. High school grad ka lang pala, sabi ni Ma'am Marissa Chua habang tinitignan ang resume. Opo, ang experience mo, 3 taon sa karinderya at 1 taon sa cleaning agency.
pawang kasinungalingan. Pero wala siyang magawa. Ano naman ang silbi ng pinag-aralan sa isang kasambahay pang-iinsulto ni Marisa? Yumuko lang si Loida. Magsimula ka bukas. Ang sahod mo, 18 piso. Alas 7 ng umaga dapat nandito ka na. Salamat po, yumuko ng malalim si Loida. Kinabukasan, dala ni Loida ang kanyang magadamit at personal na kagamitan. Sa loob nito, may isang luma at kupas na English dictionary. 20 taon na ito sa kanya. Ano yan? Napansin ni Marisa ang dictionary. English dictionary po. Kasambahay ka, mag-aral ka pang English. Napangisi si Marisa. Hindi po, ma'am. Pantulong lang po sa assignment ng anak ko. Hay nako, huwag ka nang magdala ng mawalang kwentang bagay. Bilisan mo't matuto ka na sa trabaho. Itinago ni Loida ang dictionary sa ilalim ng kanyang mga gamit. Iyon ang dictionary na gamit niya nung nasa DFA pa siya. Hindi niya ito kayang itapon o dito ka magsimula maglinis, turo ni Marisa sa sala. Kinuha ni Loida ang basahan. At saka lumingon si Marisa, nasa Forbes Park ka. Ayusin mo yang punto mo. Opo, kabadong sagot ni Loida. Lumabas ang kanyang puntong Bisaya. Ano yang opo mo? Parang kanto. Sumimangot si Marisa. Ay, pasensya na po. Hey Sina, huwag ka na lang magsalita, magsabeho ka na lang ng tahimik. Pinigilan ni Loida ang sarili. Naginit ang kanyang mukha, unang araw pa lang. Paano niya ito kakayanin? Ngunit naghihintay ang kanyang anak sa bahay. Nagtiimbagang si Loida. Titiisin ko hanggang sa makapagtapos si Marco sa kolehiyo. Lumipas ang 3 taon. 2008, 45 na si Loida. Nasanay na siya sa buhay sa bahay na iyon. 7 AM pasok, 8 PM uwi. Walang palya. Loida, tapos na ba yung labada? Sigaw ni Marisa mula sa ikalawang palapag. Opo, ma'am, naisampay ko na po. Tingnan mo nga yan alikabok sa sala. Naklinis ka ba kahapon? Pasensya na po, lilinisin ko po ulit. Kinuha ni Loida ang basahan. Alam niyang malinis iyon kahapon, pero walang saysay makipagtalo. Kasambahay ka lang, ang tamat-tamat pa. Bulong ni Marisa habang dumadaan. Nagbingi-bingihan si Loida. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang narinig ang linyang kasambahay ka lang. Noong una, parang pinupunit ang puso niya. Ngayon, manhid na siya. Nang gabing iyon, umuwi ang amo niyang lalaki, si Sir Ricardo Chua. Next week, imbitado tayo sa bahay ng isang kliyente. Talaga? Anong isusuot ko? Sabi ni Marisa habang nakahalungkat sa aparador. Loida, tawag sa kanya ni Sir Ricardo. Po, sir, isang kape. Si Po. Nagtimpla si Loida ng kape. Inabot niya ito kay Sir Ricardo na hindi man lang lumingon para kunin ito. Walang salamat. Kapag natuloy ang deal na to, malaki ang kikitain natin. Talaga? Gaano kalaki? Mana? 500 million pesos. Tahimik na bumalik si Loida sa kusina. 500 milyon. Hindi niya maisip ang ganoong kalaking pera. Alas 9 ng gabi nang makauwi siya. Naabutan niya ang anak na si Marco na nag-aral. First year high school na ito. Makumain ka na. Oh anak, ikaw? Nag-instant pancit canton lang po ako. Nanikip ang dibdib ni Loida. Ni hindi man lang niya may pagluto ng maayos na pagkain ng anak. Marco, pagod ka na ba? Hindi po. Mas pagod po kayo, ma. Nugumiti ang anak niya. Naluluha si Loida. Pagka-graduate mo ng college, ako ang magbabayad ng tuition mo. Alam ko po, ma. Huwag po kayong mag-alala. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mag-scholarship po ako para hindi na kayo mahirapan. Niyakap ni Loida ang anak. Dahil sa kanya, kaya niyang magtiis. Kinabukasan, pagdating sa trabaho, sinalubong siya ng sigaw ni Marisa. Loida, bakit ganito ang pagkakatuping ng mga tuwalya sa banyo? Ulitin mo. Opo, ma'am. Habang sumasagot.
Iniisip ni Loida, 10 taon pa. Titiisin ko hanggang makapagtapos si Marco. Hindi niya alam na ang 10 taon ay magiging 20. Lumipas ang 10 taon. 2015, 52 na si Loida. Nakapagtapos si Marco sa kolehiyo bilang scholar. Nakapasok pa sa isang malaking kumpanya. Umiyak ng husto si Loida noong araw na iyon. Ma, pwede na po kayong tumigil sa trabaho. Hindi, anak. Kaya ko pa. Sa totoo lang, pwede na siyang tumigil. Halos bayad na ang utang. Ngunit nasanay na siya. Noong taglagas na iyon, may malaking party sa bahay ng naamo niya. Selebrasyon para sa business expansion ni si Ricardo. May mga bisitang dayuhan mamaya. Umayos ka, bilin ni Marisa. Opo ma'am, gabi na nang magdatingan ang mga bisita. Mga lalaking naka-Amerikana, mga babaeng naka-gown, isang dayuhang blonde ang pumasok. Kliyente raw mula sa Amerika. Nakikot si Loida dala ang mga inumin. Tahimik at mainga. Excuse me, may tumawag sa kanya. Ang dayuhan. Where is the restroom? Saglit na natigilan si Loida. Kusa nang gumalaw ang kanyang bibig. Oh, the restroom is. Hanggang doon lang. Bigla siyang natauhan at tinakpan ang bibig. I mean, dun po sa. Yon. Itinuro niya ang direksyon. Naktaka ang dayuhan, ngunit ngumiti. Thank you. Nang makaalis ang dayuhan, kumabok ang dibdib ni Loida. Ano ba yan? Bakit ako nag-English? 20 taon na, ngayon lang ulit siya nakapagsalita ng Ingles. Loida, sigaw ni Marisa, anong tinutunganga mo diyan? I serve mo, yang mainumin. Opo, pasensya na po. Yumuko si Loida at mabilis na kumilos. Buti na lang mukhang hindi narinig ni Marisa. Nang gabing iyon, habang nahuhugas ng pinggan, naisip ni Loida, mag-ingat ka, hindi ka pwedeng mabuking. Bakit niya ito itinatago? Hindi rin niya alam. O marahil, alam niya. Magiging komplikado ang lahat. Tatanungin siya kung bakit siya nagsinungaling. Ayaw niyang marinig ang maiyon. Gusto lang niyang kumita ng pera at mamuhay ng tahimik. Ngunit hindi niya makalimutan ang tingin ng dayuhang iyon. Para bang may nahalata ito, iwinaksi ni Loida ang isip. Impossible, pero may kakaiba siyang kutop. May malapit nang mangyari. Makalipas ang ilang araw, napadaan si Loida sa guardhouse ng subdivision. May tumawag sa kanya. Haling Loida, si Mang Delfin, ang security guard, isang matandang magalang at mabait. Siya lang ang gumagamit ng po at opo kay Loida sa buong subdivision. Magandang hapon po, Mang Delfin. Uwi na po kayo. Oh, pauwi na. Aling Loida, sandali. May hawak siyang isang lumang card. Nakita ko to kanina sa basurahan. Baka sa inyo po ito. Nanlaki ang mamata ni Loida, ang kanyang DFA ID. Saan niyo po ito nakuha? Dun po sa recycling bin. Kamukha niyo po kasi yung nasa litrato. Dali-daling kinuha ni Loida ang ID. Kinabahan siya. Bakit ko ba ito naitapon? Ano po ito? DFA, sinilip ni Mang Delfin ang ID. Mabilis itong itinago ni Loida. Luma na po yan. Wala po yan. Sa DFA po kayo nagtrabaho? Hindi po. Ano? Nautal si Loida. Nanlaki ang mata ni Mang Delfin. Naku, baka dati po kayong espiya. Ano po? Napangiti si Loida. Naku, Mang Delfin, anong espiya? Dati lang po akong nagtrabaho diyan. Sus, may tinatago kayo eh. Iba ang tingin nyo eh. Ngumiti nang nakakaloko si Mang Delfin. Wala po talaga. Kalimutan nyo na po yun. Sipo, sikreto lang natin. Naisipa na BBC Mang Delfin. Pag-uwi sa bahay, kinuha ni Loida ang ID mula sa bag. Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, Interpreter Division, Loida M. Reyes, sa litrato, 26 anyos siya. Nakniningning ang kanyang mamata, punong kumpiyansa. Ngayon, tumingin siya sa salamin, kulubot na mukha,
Pagot na mga mata, ito na ba ako? Itinago niya ang ide sa ilalim ng drawer, katabi ng English Dictionary. Nakaraan na yan, wala nang halaga ngayon. Iyon ang akala niya. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Lumipas ang 10 taon pa. 2025, 62, nam si Loida, 20 taon na siyang nagtatrabaho sa isang bahay. Dumami na ang puting buhok niya at kumapal ang kalyo sa kamay, pero kasambahay pa rin siya. Isang umaga, Loida, sa susunod na linggo, may importante tayong bisita, sabi ni Marisa, mas masigla kaysa dati. Sino po, ma'am? Isang buyer mula sa Amerika. Kapag natuloy ito, 5 bilyong piso ang deal. 5 bilyon? Napahinto si Loida. Wow, ang galing niyo po. Kaya linisin mong mabuti ang buong bahay. Walang dapat makitang alikabok. Opo, ma'am. Tumawag si Marisa sa telepono. Hello? Yes. Kailangan ko ng pinakamagaling na simultaneous interpreter. Budget is not an issue. Makalipas ang ilang araw, masayang ibinalita ni Marisa, nakahana na ako ng interpreter. 50,000 piso isang araw. Tumango si Sir Ricardo. Magaling. Importante ang deal na to. Siyempre, kailangan perpekto lahat. Lumingon si Marisa kay Loida. Sa araw na yon, sa kusina ka lang, huwag kang lalabas. Maliwanag? Opo, ma'am, sago ni Loida. Ngunit, naga problema. Gabi bago ang meeting. Ano? Hindi makakarating yung interpreter. Umalinga ang sigaw ni Marisa. Na-aksidente sa sasakyan. Anong kakawin natin? Namutla si Marisa pagkababa ng telepono. Hon, paano na to? Nasa ospital daw yung interpreter. Ano? Nataranta si Sir Ricardo. Maghanap kang iba. San ako hahanap sa ganitong oras? Madaling tumawag si Marisa kung saan-saan pero walang mahanap na kapalit. Paano na to? Bukas na ang meeting, napaupo si Marisa sa sofa. Si Loida naghuhugas na pinggan sa kusina, naririnig ang lahat. 5 bilyong deal, walang interpreter, bukas na ang meeting. Biglang kumabog ang dibdib ni Loida. Kaya kong gawin yon. Pumasok sa isip niya ang bagay na 20 taon niyang itinago, ngunit umiling siya. Huwag, baka makagulo lang. Biglang sumigaw si Marisa. Loida, pwedeng hinaan mo yang pahuhugas mo, ang ingay. Napakagatlabi si Loida. 20 taon siyang naktiis. Bukas, magtitiis ulit siya. O dapat na nga ba, kinabukasan. Pagpasok ni Loida, mabigat ang tensyon sa bahay. Wala ka pa ring nahanap, galit na tanong ni Sir Ricardo. Magdamag akong tumawag, wala talaga. Naiyak na sagot ni Marisa. 2 oras na lang bago ang meeting. Anong gagawin natin? Aba malay ko. Kasalanan ko bang na aksidente siya? Nag-away ang mag-asawa. Pumasok si Loida sa kusina. Maya-maya, pumasok si Marisa. Loida, poman, kape, matapang. Habang nagtitimpla si Loida, umupo si Marisa. Bakit ngayon pa nangyari ito? Bumuntong hininga ito at biglang tumingin kay Loida. Buti ka pa, Loida. Walang inaalala sa buhay ang kasambahay. Utusan lang. Walang sakit ng ulo, natigilan ang kamay ni Loida. Humigpit ang hawa niya sa tasa. Ma'am, heto na po ang kape niyo. Inabot niya ito. Sumimsim si Marisa at sumimanggot. Ano ba to? Ang pait. Gusto niyo po ang bago? Huwag na, wala akong ganang uminom. Inilapak niya ng malakas ang tasa. Tumapon ang kape. Linisin mo. Habang nagpupunas si Loida, pumasok si Sir Ricardo. Hon, subukan na lang nating walang interpreter. Mag-English na lang ako. Anong English? Business English, yon. Muling nagtaasan ang boses nila. Tiningnan sila ni Loida. 5 bilyong deal ang masasayang dahil lang sa isang interpreter. Kaya kong gawin yon. Muling pumasok sa isip niya. Sumikip ang dibdib niya sa mga emosyong naipon sa loob ng 20 taon. Pangapi, pangmamalit, kasambahay ka lang. Tao rin ako, huminga ng malalim si Loida at nagsalita. Ma'am, ano? Iritableng lumingon si Marisa.
Tinitigan siya ni Loida ng diretso. Baka po pwede kong subukan. Natigilan si Marisa. Anong sabi mo? Ang pag-translate po. Baka pwede kong subukan. 1 segundo, 2, 3. Sumama ang muka ni Marisa at bigla siyang humalakak. Buhahaha. Ang kasambahay. Magta-translate. Hahaha. Maging si Sir Ricardo ay hindi makapaniwala. Loida, hindi ito oras para magbiro. Hindi po ako nagbibiro. Seryosong sagot ni Loida. Tumigil sa pagtawa si Marisa. Seryoso ka? Opo. Sinuri ni Marisa si Loida mula ulo hanggang paa. Marunong ka bang mag-English? County po. County. County lang ang alam mo. Magta-translate ka ng business meeting. Baka nga ABC hindi mo alam. Pang-insulto ni Marisa. Hindi sumagot si Loida. Nakatayo lang siya. Sige, sabi ni Marisa, kung ganyan ka kakumpiyansa, subukan mo. Hon, seryoso ka? Gulat na tanong ni Sir Ricardo. Wala na rin namang ibang paraan. Kung masira, edi masira. Lumapit si Marisa kay Loida. Tinitigan niya ito sa mata. Pero may kondisyon. Ano po yon? Kapag nagawa mo, gagawin kong 10 beses ang sahod mo. Mula 18,000, magiging 180,000. Nanlaki ang mata ni Loida. Pero itinaas ni Marisa ang daliri. Kapag pumalpak ka, hanggang ngayon ka na lang. Walang separation pay. Kalimutan mo na ang 20 taon mo rito. Maliwanag? Hon, sobra naman yan. Manahimik ka. Hindi rin naman niya yan magagawa. Ngumisi si Marisa. Tinitigan ni Loida si Marisa. Naalala niya ang lahat ng narinig niya sa loob ng 20 taon. Kasambahay ka lang. Ano bang alam mo? Manahimik ka at magtrabaho. Nagbago ang kislap sa mga mata ni Loida. Gagawin ko po. Ano? Tinatanggap ko po ang kondisyon. Natigilan si Marisa. Ramdam niyang seryoso si Loida. Sige, ikaw ang pumili niyan. 2 oras na lang, mahanda ka. Umalis ang mag-asawa. Naiwan si Loida, kinuyom niya ang kanyang nakamao. Nanginginig ito, 20 taon, 20 taon. Napapikit si Loida, hindi na ako magtitiis pa. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero simula pa lang yan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. 1 oras bago ang meeting. Nag-iisa si Loida sa isang kwarto. Hawak niya ang luma niyang English dictionary. Binuklat niya ito. Puno nga salungguhit at sulat kamay. Mga bakas ngang kanyang pag-aral nung kabataan niya. Naalala niya ang nakaraan. 1992, Malacanang Palace. Araw na naatasan siyang maging interpreter sa isang summit. Interpreter Loida Reyes, handa ka na ba? Opo, handa na po ako. Pumasok siya sa silid pulungan. Tumayo sa tabi ng presidente. Kinakabahan, ngunit nang magsalita siya, tuloy-tuloy ang kanyang Ingles. Pagkatapos ng pulong, nakipagkamay sa kanya ang isang delegado mula sa Amerika. Your English is impeccable, best interpreter I've ever seen. Umiyak si Loida ng gabing iyon sa tuwa. Aling Loida, nagising siya sa realidad. Tumutunok ang telepono. Hello? Aling Loida, si Mang Delfin po to. May malaki po bang okasyon diyan ngayon? Bakit po? May pumasok po kasing nasa sakyan ng dayuhan ang mamahalin. Opo, may importante po kasing meeting. Kasama po kayo. Nagatubili si Loida. Opo, kasama po ako. Wow, galingan niyo po, Aling Loida, fighting. Napangiti si Loida. Salamat po, Mang Delfin. Tumingin siya sa salamin. Nakasuot siya ng uniforme ng kasambahay. Puting buhok, kulubot na mukha, 62 taong gulang, ngunit ang kanyang na mata ay iba. Nagniningning. Tulad noong 30 taon na ang nakalipas sa Malacanang. Inayos niya ang kanyang kwelyo. Nagbago man ang damit, hindi nagbago ang galing. Kinuha niya ang DFID mula sa drawer. Inilagay sa bag, baka kailanganin. 30 minuto na lang.
lumabas siyang kwarto. Let's cut to the chase. We won't beat around the bush, bulong niya. Hindi kinalawang ang kanyang dila. Nasa harap na siyang meeting room. Huminga ng malalim. 20 taon akong naktis. Oras na para ipakita sa kanila. Binuksan niya ang pinto, puno ng tensyon ang silid. Sa isang paning ng mesa, nakaupo sina si Ricardo at Ma'am Marisa. Sa kabila, 3 Amerikano. Ang nasa gitna ay si Michael Johnson, ang CEO. Lahat ng mata ay napunta kay Loida. She's the interpreter, bulong ni Michael sa katabi. Sumanya si Marisa kay Loida na umupo. Tahimik na umupo si Loida sa tabi ni Sir Ricardo. Inilapag niya ang luma niyang dictionary sa mesa. Sumimangot si Marisa, ngunit hindi nagsalita. Well, let's get started, sabi ni Michael. Let's cut to the chase. We won't beat around the bush. Mabilis at teknikal ang kanyang Ingles. Nanigas ang mukha ni Sir Ricardo. Tumingin si Marisa kay Loida. Dahan-dahang naksalita si Loida. Sabi po niya, dumiretso na tayo sa usapan, hindi na po natin kailangang magpaligoy-ligoy. Malinaw ang kanyang boses. Sabay na napatingin sa kanya sina Ricardo at Marisa. Nagpatuloy si Michael. We've reviewed your proposal. The numbers are impressive, but we have some concerns about the long-term sustainability. Nasuri na po namin ang inyong proposal. Tuloy-tuloy na salin ni Loida. Kahanga-hanga po ang manumero, ngunit may mga alalahanin po kami tungkol sa pangmatagalang pagpapanatili nito. Walang hirap ang kanyang pagsasalin. Napanganga si Marisa. Nanlaki ang mga mata ni Sir Ricardo. Tumingin si Michael kay Loida. Nagbago ang kanyang tingin. Your English is excellent. Where did you study? Napakagaling do po ng inyong Ingles. Isinalin muna ni Loida ang tanong bago sumagot sa Ingles. Thank you. I studied and worked here in the Philippines. Tumango si Michael. Umahanga. Impresive. Nagpatuloy ang meeting. Perpektong naisalin ni Loida ang lahat kahit ang mga technical na termino. Hindi makapaniwalang nakatitig si Marisa kay Loida. Ito ba yung kasambahay ko? Makalipas ang 30 minuto, ngumiti si Michael. I think we can move forward positively. Your interpreter is exceptional, by the way. Mukhang maaari po tayong magpatuloy ng positibo, huminto sandali si Loida. At sabi po niya, napakahusay daw po ng inyong interpreter na tigilan ang mag-asawa. Napansin ni Michael ang luma at kupas na dictionary. Tila may iniisip ito. Bigla itong tumingin kay Loida. Excuse me, but have we met before? Para siyang hihimatayin. I don't think so, sir. Strange, you seem familiar. Ngumiti lang si Loida. Natapos ang meeting. Maganda ang resulta. Mukhang matutuloy ang kontrata. We'll send the final contract by next week. Nakahinga ng maluwag si Ricardo. Thank you so much. Umalis na ang mga Amerikano. Pagsara ng pinto, tumayo si Marisa. Sandali, malamig ang kanyang boses. Nakatitig siya kay Loida. Loida, may kailangan kang ipaliwanag sa akin. Hayaan mo na. Ang importante, naging mayos ang manahimik ka, sigaw ni Marisa. Natigilan si Sir Ricardo, 20 taon. 20 taon siyang nagtrabaho sa bahay na to. Lumapit si Marisa. Tapos ganito siya kagaling mag-English? Imposible. Nakatayo lang si Loida. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit mo itinago? Hindi ko po itinago. Ma'am, ano? Hindi niyo po kasi kailanman tinanong. Mahinahong sagot ni Loida. Namula ang mukha ni Marisa. Sumasagot ka pa, niloko mo ako. Ang totoo po ang sinasabi ko. Totoo? Ang katotohanan ay niloko mo ako. Kasambahay ka lang, tapos ganito mo ako ipapahiya. Ginawa ko lang po ang pinapagawa niyo. Anong pinapagawa? Ikaw ang nagalok. Sige, aminin ko, magaling ka. Pero hindi dito nagtatapos to. Alamin ko kung sino ka talaga. Ang pagkatao ko po, 20 taon kang nagsinungaling. Siguradong may tinatago ka. Pekeng diploma, may criminal record.
Aminin mo, nagbago ang tingin ni Loida. 20 taon siyang nagtiis. Mura, insulto, ang linyang kasambahay ka lang, pero iba na ito. Ma'am, bumaba ang tonong boses ni Loida. Wala po akong gitinatago. Ngunit, tinitigan niya si Marisa. Mayroon po akong hindi sinabi. Biglang bumukas ang pinto. Bumalik si Michael. Naiwan niya ang kanyang briefcase. Sorry, I forgot my natigilan siya. Kakaiba ang tensyon. Galit si Marisa. Kalmado si Loida. Is everything okay? Okay lang po ba ang lahat? Isinalin ni Loida. Pilit na ngumiti si Marisa. Ah yes, we're fine. Nag-usap lang kami. Ngunit hindi umalis si Michael. Nakatitig pa rin siya kay Loida. I need to ask you something. Lumapit ito sa kanya. Your name is Reyes, right? Loida Reyes. Tumingin ang mag-asawa. Opo, tama po. Sagot ni Loida. Nagliwanag ang mga mata ni Michael. I never forget a voice, sabi niya sa Ingalls. The 1994 PHUS Trade Summit. You were the interpreter, weren't you? Hindi naksalita si Loida. Sandali, sabat ni Marisa. Anong sinasabi mo? Anong summit? Tumingin si Michael kay Marisa. This woman was one of the best interpreters I've ever worked with at the Philippine Department of Foreign Affairs. Isinalin ni Loida ang sarili niyang papuri. Ang babaeng ito ay isa sa pinakamahuhusay na tagasalin na nakatrabaho ko sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Namutla si Marisa. Ano? DFA? Siya? Hindi rin makapaniwala si Sir Ricardo. Imposible. Tumingin si Marisa kay Loida. Nakakamali lang siya, di ba? Anong DFA? Kalokohan. Hindi sumagot si Loida. Hindi. Panaginip to, sigaw ni Marisa. 20 taon kang nagpanggap na kasambahay sa pamamahay ko. Niloko mo ako. Mula umpisa, niloko mo ako. Nanonood lang si Michael. Tinitikan ni Loida si Marisa. Ma'am, kailanman po ay hindi ako naksinunghaling. Bakit hindi mo sinabi? Tinanong niyo po ba? Kalmado pa rin si Loida. Sa loob ng 20 taon, ni minsan, hindi niyo po tinanong ang nakaraan ko. Napangganga si Marisa. Walang masabi. Mrs. Chua, may I explain? Tanong ni Michael. Miss Reyes was legendary in the diplomatic circles in the 90s. She interpreted for presidential summits. Isinalin ni Loida. Si Ginang Reyes ay isang alamat sa mundo ng diplomasya noong dekada 90. Nagsilbi siyang tagasalin sa mga presidential summit. Nanlaki ang mata ni Marisa. Presidential summit? Yes. I was a junior diplomat back then. I saw her work. She was the best. Everyone wanted to work with her. Isa akong bagitong diplomat noon. Nakita ko siyang magtrabaho. Siya ang pinakamagaling. Lahat gustong makatrabaho siya. Ang gustong. Napasandal si Marisa sa silya. Kung ganon bakit? Bakit ka naging kasambahay? Tanong ni Sir Ricardo. Nalugi po ang negosyo ng asawa ko. Malaki ang utang namin at kailangan ng pangmatrikula ng anak ko. Mahinahong sagot ni Loida. Ang pride, luho na lang po yon. Ang mahalaga, mapakain ko ang anak ko. Tumahimik ang lahat. Namula ang mukha ni Marisa. Halo-halong hiya at galit. Kahit na, dapat sinabi mo sa akin. Tumingin si Loida. Kung sinabi ko po, ano po ang magbabago? Kung sinabi kong galing ako sa DFA, iba po ba ang magiging trato niyo sa akin? Natigilan si Marisa. Sa lupong 20 taon, palagi niyong sinasabing kasambahay ka lang. Naglilinis man ako o nagta-translate, isang tao lang po ako, ma'am. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa. Wala siyang masabi. Kinuha ni Loida ang kanyang lumang DFA ID mula sa bag. Inilapag niya ito sa mesa. Ito po ang nakaraan ko. Hindi ko itinago, hindi ko lang sinabi. Tulala si Marisa sa ID. Republic of the Philippines, Department of Foreign Affairs, Interpreter Division, Loida M. Reyes, Totu Anga, 1994, sa Geneva. Sabi ni Michael, ikaw
ang nagisang nag-translate para sa 7 delegado. Ang tanong lahat nun, sino ang interpreter na yan? Nanginginig ang labi ni Marisa. Lumapit si Michael kay Loida. Miss Reyes, I'd like to offer you a position at our company, head of the Asia interpreter team. Salary will be more than 10 times what you're getting. Tumayo si Marisa. Sandali. Loida, huwag kang umalis. Dito ka na lang habang buhay. Taasan ko ang sahod mo. Tiningnan siya ni Loida. 20 milyon, 30 milyon. Hinawakan ni Marisa ang kamay niya. Dahan-dahang inalis ni Loida ang kanyang kamay. Ma'am, hindi po pera ang kailangan ko. Ano? Sana po, kahit minsan, tinawag niyo ako sa pangalan ko. Sumama ang mukha ni Marisa. Lagi kitang tinatawag na Loida. Umiling si Loida. Palagi niyo po akong tinatawag na Hoy, Loida o yung kasambahay. Ang panggalan po ni isang tao, dala niya ang kanyang kwento. Pero kailanman, hindi po kayo naging interesado doon. Napaluhod si Marisa sa sahig. Patawarin mo ako, humagulgol siya. Yumuko si Loida. Marami po akong utang na loob sa inyo sa mga nakalipas na taon. Tumalikod siya at lumabas ng pinto. Habang naglalakad, naisip niya, mabubuhay na ako gamit ang sarili kong pangalan. Ilang araw ang lumipas, nag-impake si Loida sa kanyang maliit na apartment. May kumatok. Sina Marisa at Ricardo. Puno ng pagsisisi ang kanilang muga-muka. Inyabot nila ang isang sobre. Separasyon pay at bonus, 5 milyong piso. Hindi ito tinanggap ni Loida. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Kung ganon, anong gusto mo? Tanong ni Marisa. Isa lang po, ma'am. Sa susunod po na kukuha kayo ng kasambahay. Sana po alamin niyo ang pangalan niya. Tanungin niyo kung taga saan siya, kung may pamilya siya. Dahil yon lang po, sapat na para magkaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Umiyak muli si Marisa. Sa huling pagkakataon, bago sila umalis, huminga siya ng malalim. Ginang Loida Reyes, maraming salamat po sa lahat. Iyon ang unang pagkakataon. Sa loob ng 20 taon, narinig niya ang buo at magalang na pagtawag sa kanyang pangalan. Ngumiti si Loida. Nasiyahan ba kayo? Para sa mas marami pang ganitong kwento, mag-subscribe at mag-like. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang matas, nagusali sa BGC Taguig. Sa isang malaking conference room, nasa gitna si Loida. Naka-business suit, may nameplate na Loida Reyes, head interpreter, Asia Division. The quarterly report shows a 15% increase in regional revenue. Malino at kumpiyansa ang kanyang boses. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Michael. Excellent work, as always, Miss Reyes. Tumunog ang telepono niya. Si Marco. Ma, nakita ko po kayo sa news. Legendary interpreter, nagbabalik pagkatapos ng 30 taon. Napanggiti si Loida. Exaggerated naman. Hindi po, ang galing-galing nyo, ma. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo. I love you, ma. I love you too, anak. Pagbaba ng telepono, may text yang natanggap. Galing kay Mang Delfin. Ma'am Loida, nakita ko kayo sa TV. Sabi ko na nga ba, espiya kayo eh. Natawa si Loida. Nagreply siya, hindi po ako espiya. Ililibre ko po kayo ng hapunan, Mang Delfin. Tumingin siya sa bintana. Sa papalubok na araw, bumulong siya sa sarili. Kahit hindi ako kilalanin ng mundo, ayos lang dahil kilala ko ang sarili ko. At ngumiti siya ng buong puso, isang bagong araw ang naghihintay. Masaya ba ang inyong pamilya ngayon? Sa susunod na linggo, magbabalik kami na may mas nakakatuwang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.